Tuloy ang pre-trial ni FPRRD sa ICC matapos tablahin ng korte ang hamon sa jurisdiction na inihain ng kampo ng dating Pangulo. Habang gumugulong ang kaso, handa daw si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre sakaling ipaaresto na rin siya. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Ibinasura ng ICC ang inihaing challenge to jurisdiction ng kampo ni former President Rodrigo Duterte. Sa isang unanimous ruling, sinabi ng ICC Pre-Trial Chamber na mayroon pa rin silang jurisdiction sa mga krimeng naganap noong state member pa ng Rome Statute ang Pilipinas. Nakasaad daw ito sa Article 127 Section 2 ng statute at mapuputol lang daw ang jurisdiction ng ICC sa mga krimeng naganap matapos ang withdrawal. Sa kaso ng Pilipinas, na-finalize ang pagkalas nito noong March 2019. Matatanda ang ginamit na argumento ng legal counsel ni Duterte, ang umano'y pagkawala ng authority ng ICC nang ipag-utos ang isang full investigation noong 2021. Anila, dapat ay state member pa ang Pilipinas bago i-exercise ng ICC ang kanilang jurisdiction. Sagot ng ICC, bago pa man ang full investigation, nagkaroon na sila ng preliminary examination dito. Isang bagay na mariing tinutulan pa rin ng ilang Duterte allies, tulad ni former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Kasi yung preliminary examination, that is a determination whether or not they can assume jurisdiction or not. Ang sinasabi nila na provision, they can assume jurisdiction if they started the formal investigation. Sinasama nila yung preliminary examination, hindi po pwedeng isama nila yon. Sa programang On Point naman ng Billionaire News Channel, nagsalita na rin si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. At sinabing handa siya sakaling ipaaresto rin siya ng ICC. Kasama ang kanyang apelido sa isang dokumentong inilabas ng korte kung saan ipinaliwanag ang mga umano'y co-perpetrator ni FPRRD sa madugong gera kontra droga. Paninindigan ni Aguirre, wala siyang ginawang kasalanan at wala raw karapatan ang pamahalaan na isuko siya sa isang foreign tribunal. I've never been afraid of this. As a matter of fact, if they are going to arrest me, charge me, send me to The Hague, perhaps it would be good for us, for the president especially, so that baka para may kasama siya doon. I will fight it. Of course, I'm going to resist because I believe that this government, or any government for that matter, has no right to send a Filipino citizen to be tried by a foreign tribunal. Sa kasalukuyan, competency na lang daw ng dating Pangulo ang natitirang major issue para ituloy ang confirmation of charges hearing. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, hindi pa nagkakasundo ang mga hukom kung kailan tatapusin ang indefinite adjournment ng pre-trial chamber. Pero aniya, umaasa ang pamilya ng mga biktima na mabibigyan ito ng desisyon bago matapos ang taon. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.